Hi guys, dito naman ako ngayon sa aking vlog kasi guys, umuwi na ako ng Pilipinas. So, yung dati kong vlog doon pa sa Kuwait na. Ngayon may isi-share naman ako sa inyo na bago kong experience at saka bago kong natutunan sa aking pag-abroad. Dahil sa sarap pa ng feelings na alam mo yung nagtatrabaho ka sa ibang bansa tapos yung pera na pinaghihirapan mo nilalaan mo doon sa first goal mo. Tulad ko, gusto ko kasi dati nung hindi pa ako nagagawin pangarap kasi na mapunta ng abroad tsaka itayos ko yung bahay ko. So ngayon guys, natupad ko yung pangarap ko na itayos yung bahay ko. Kahit hindi pa siya totally tapos. Pero at least, kunti na lang. Kunting, kumbaga, isang balik pa. Mag-okay na siya. So guys, happy ako kasi nakauwi ako noong December 12, 2024. At saka kahit mahaling ticket noong time na yun, binilan ako ng amo ko kahit 300, umabot ng 300 sobra yung ticket uwi ng Pilipinas kasi nakaschedule ako for vacation. Sinikap ko talaga na makauwi guys kahit sobrang hirap na parang akala ko hindi na ako makaabot ng Christmas, New Year. Parang excited ako na nag-alala ako makauwi bakit o hindi sa awa ng Diyos, nabilan ako ng ticket ng amo ko at saka nakapunta ko doon sa Philippine Embassy, naka-process ako ng mga all papers ko guys para kapag bumalik ako ng Kuwait, wala na akong problema, kompleto na ako sa mga papilas ko. Hindi na ako nagka-problema. So, noong December 12, nabiyaya ako guys. So, hindi ako direct flight. Connecting flight ako guys from Kuwait to Riyadh, Saudi. Yung sinakyan ko yung aeroplano sa grabe guys. Nag-antay ako doon ng 9 hours ng aeroplano, Philippine Airlines, papuntang Pilipinas. Nung dumating, after 9 hours, dumating yung Philippine Airlines na aeroplano. Sumakay ako. Nag-travel ako ng 8 hours naman ng Philippine Airlines. Pagdating ko doon sa airport, Ninoy Airport sa Philippines, after 8 hours na travel sa aeroplano from Saudi Riyadh, nag-antay naman ko guys ng 8 hours ng Philippine Airlines from Manila to Bacolod naman na trip ko. So grabe, nag-3 rides ako guys, grabe. Sobrang hirap ang dinanas ko. Inabot ako na isang araw sa pagbiyahe ng aeroplano. 11 ako na umalis sa Kuwait. Dumating ako noong December 12 na dito sa Pilipinas. 7 o'clock ng gabi. So, happy ako guys kasi sinundo ako ng aking pamilya doon sa airport. Pagkatapos punta kami doon na dinner kami doon sa isang seafood restaurant malapit sa airport sa Talisay sa CAC guys. So happy nakita ko rin na happy yung family ko. Alam mo guys yung karanasan ko nung palanding na yung airplane, yung Indian na nung sinabi na ng stewardess na welcome to Philippine Airlines Bacolod Airport na, sa airport na, sila yung airport na. Napaluwa ako guys, nung umalis ako hindi ako napaluwa. Nung dumating ako guys, napaluwa ako kasi feeling mo na sa ibang bansa ka 2 years and 10 months, hindi mo kita yung pamilya mo ng actual na hindi mo sila nahahagan, hindi mo nahalitan ng anak mo. Yun ang feeling na sobrang namimiss mo sila lahat guys. Tapos happy ka para kang nakalaya sa isang kulungan. Ganyan ang feeling mo pala pag nag-abroad ka guys ng matagal, hindi ka makauwi. Ako 2 years and 10 months na iwan ko sa iba yung mga tag 7 years, 10 years na hindi nakauwi. Grabe talaga. Sobrang nakaka-touch yung pamilya mo na makita mo, nag-aantay sila, excited sila makita ka, ikaw rin excited ka na makita ka. Yung ako ko na maliit nung umalis ako, nakatanga lang siya sa akin.
na lumalapit siya, nahag ako ng likan at nagsasabi, Mamshi, pero dati walang kamalay-malay yung umalis ako. Sarap yung feeling makauwi ka, guys. Tapos ito na naman kasi mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. So nagpapahinga lang ko konti, almost 2 months ngayon, February. So March yung target na pagbalik. Tingnan natin, guys. Pero ang sarap ng feeling nandito kasi family. Kaso lang problema dito, guys, wala tayong pera. Pag wala kang trabaho, wala kang ano dito, mahal ang lahat na bibilin. So kailangan mo pa talaga bumalik. Ganyan pala yung feeling ng mga ibang OFW, guys, na sabi natin, bumalik na naman siya, parang ganyan, bakit hindi na lang siya mag-stay sa family niya, parang ganyan. Pero pag andito ka talaga, mabuboring ka, mafe-feel masaya ang sahod mo every month na hindi mo natatanggap yung pera, nag-aantay ka lang dito na nakapagpahinga ka, masaya ang feeling mo, makarelax ka, makakain ka ng gusto mo talaga mga Filipino food, napuntahan mo yung mga lugar na gusto mo puntahan, na-enjoy mo yung sarili mo, makarelax. Tutulad doon, guys, yung tulog mo kulang, yung ano mo, yung kain mo, yung hindi mo makain ang gusto mo, mag-ano ko, tiyaga ka na sa Arabic food nila, ganyan, guys. So, basta, guys, natapos yung first goal ko, abangan nila ang second goal ko. Hindi pa tapos yung story ng buhay ko. Sa pagbabalik ko, second time in abroad, ikwento ko naman sa inyo, guys. So, ngayong February, nakaschedule ako for puntahan ng mga lugar na gusto ko puntahan dito sa Bacolod City, sa Philippines. Yung mga nature, may mga nature still, mga park-parks. So, see you on the next vlog. So, kung pupuntaan ko ng lugar, isa-share ko naman sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. And please like and share if you like my vlog, guys. Thank you so much for your support. Have a nice day. Ito yung real face ko, guys. 2 months na ako dito sa Pilipinas, pero maingat talaga dito, guys. It's okay, guys. Walang problem kasi yan ang originality.